Hello po, it's me, Quiz Denver. Nasa school nga po ako ngayon at kadarating ko lang. Yung video po na to ay nung araw din po ng card day namin at ipapakita ko po sa inyo yung ilan sa ginawa namin dito sa school nung maga. Share ko po sa inyo na nung kadarating ko po dito sa school may sinabi po sa akin si ma'am na isa daw po ako sa magkukwento sa harapan dahil pambansang buwan ng pagbasa daw po ngayon. Kaya ako naman po na isa sa magkukwento ay hindi na po nakapagbasa ng kwento na pwede ko po sanang ikwento sa harapan mamaya. Dahil kakapusin nga po ako sa oras pag nagbasa pa ako ng kwento kaya naisip ko na lang po at sinabi ko agad kay ma'am na kung pwede po sariling kwento ko na lang. Yung aantukin po silang lahat sa kwento ko tapos maghihilik. Biro lang po. At ayan na nga po, nagsimula nang magkwento yung isa kong kaklase tapos ako na po yung susunod dahil dalawa lang naman po kami. Kaya sa mga oras po na yan habang nagkukwento yung kaklase ko nanlalamig at nanginginig po yung pa ako sa sobrang kaba habang iniisip ko po yung sasabihin ko mamaya. At habang papalapit na po ako na magkukwento naisip ko po na maging totoo lang at parang natural na nakikipagkwentuhan kaya ang hiling ko po kahit ninenervyos ay makayanan kong maitagpos. So, ngayong pambansang buwan ng pagbasa ay muli makakarinig tayo ng isa pang kwento. Kanina kwento na ito ay nasa anyo ng pabula. Diba? Dahil ito ay kwento mula ang pangunahing mga taon dito ay mga hayop. So ngayon naman ay kakaibang kwento ang ating maririnig. So sariling buhay, sariling kwento, sariling karanasan, mga ilang pangyayaring mahalaga sa kanyang buhay. So ating pakinggan ang kwento ng buhay ni John Denver Patuloy. Magandang umaga mga mag-aral, magandang umaga. Ma'am, ang pamagat po ng aking kwento ay sino nga ba ako? Sino nga ba ako? Samahan niyo ako sa aking kwento para alamin kung sino nga ba ako. Magsimula tayo sa kung sino nga ba ako nung bata ako. Nagsimula ako nung bata ako na akala ng iba nilalaglag ako ng aking mga magulang. Pero ang sagot ng aking mga magulang, sino nga ba ang may gusto na magkaroon sila ng anak na may kapansanan? Pero hindi pinansin ng aking mga magulang at patuloy nila akong nalagaan. Hanggang sa dumating yung araw na papasok ako sa daycare na hindi nila alam kung kaya ko pang makapagsabayan sa ibang kamag-aral na kumpleto. Hanggang sa nagsimula ako na humawak ng lapis mag-isa at natuwa sila mama. Hanggang sa sinubukan kong magsulat at nagawa ko naman. At nung nagsulat ako, tinawag ako ng aking guro para sagutin yung kanyang katanungan. At busipin ko kung sumagot at nakayanan. Kaya sobrang saya ng aking magulang nung nagawa ko yun. Hanggang sa kasalukuyan, nagsimula ako ng daycare, nagsumikap ako hanggang sa kasalukuyan, nag-grade 10 na ako. At nagpapasalamat ako simula ng daycare hanggang sa kasalukuyan, wala ako natamasa ng pumubuli sa aking mga mag-aral. At patuloy akong minahal ng aking mga magulang, aking mga guro, kamag-aral at lahat ng nakakasalamuha ko araw-araw. Kaya sobrang saya ko na nandito ako ngayon, nakatayo sa harapan nyo. Na kahit sa pisikal kong kahit may kulang sa pisikal kong katawan, punong-puno naman ang pagmamahal, lalo na ang aking mga magulang. Kaya sana sa maikling kwento na narinig nyo sa buhay ko, magsilbing inspirasyon sa bawat lakad na nilalakaran nyo upang makayanan at palagpasan nyo kahit anong problema ang dumating. Dahil ito ang magpapatibay para malagpasan natin lahat ng pagsubok. Hoops, at nabanggit ko nga po yung pag-aaral ko ng daycare at ito po yung mga ilan sa naitabi ni mama na nakalagay po sa libro na ginawa ko. Mayayari na nga po pala yung video. Salamat sa panonood mo. Sana nag-enjoy ka. Hindi ko nasayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Ay, wait lang po pala. Ito pa yung malakas kong braso. May muscle yan.